Gustuhin man natin o hindi, may mga karanasan talaga na hindi natin makalimutan. Mga bangungot na nangyari noong ating kabataan na hanggang sa pagtungtong natin ng ating sapat na gulang ay hindi natin magawang kalimutan. Ako nga po pala si Michelle, 33 years old na ngayon, still single at provider ng family. I-share ko lang po yung hindi ko makalimutang karanasan. Isang matinding bangungot. Maaaring marami ang nakaranas ng ganito, pero ako sobrang hirap na makamove on. Simula bata pa lang ako ay makitatay na talaga ako. Solo lang kasi akong babae at bunso sa 5 magkakapatid. Masaya at nagmamahala ng pamilya namin, pero one time, may isang pangyayari na bumago sa aking pananaw at pagtingin at pagmamahal ko sa aking ama. 17 years old ako noon nang pasukin ako ni Papa sa aking silid at pinagsamantalahan niya ako. Noong time na yon, umuwi ng Tarlac si Mama, kasal ng pinsan ko. Di na ako nakasama at may exam ako kinabukasan. Kasama ni Mama ang mga brothers ko. Si Papa naman ay naiwan para masamahan nga ako sa bahay. Dakong hapon naman nagpaalam si Papa at may kunti lang daw silang kasiyahan ng mga kasamahan niya sa trabaho. Ako naman, pagkatapos na maghapunan at makapag-aral ng maayos, ay maagap ding nakatulog. Malalim na ang gabi nang maalimpungatan ako na may humahaplos sa akin at nag-aalis ng pang-ibaba kong saplot. Takot na takot ako sa pag-aakala na may nakapasok sa aming bahay. Kaya sinubukan kong tumutol, manlaban at sumigaw hanggang sa bigla namang magsalita si Papa. Sige na naman anak, pagbigyan mo na ako. Hindi ba't mahal mo ang Papa mo? Saglit lang naman ito anak, isang beses lang. Ang sabi pa ni Papa, nawari bang wala sa sariling katinoan. Mahawa ka po Papa. Ako po si Michelle, anak nyo. Huwag nyo naman pong gawin sa akin to pa, oh please. Huwag ka na lang kasing manlaban at huwag ka maingay. Ang pagalit pang sabi ni Papa, sabay takip ng kanyang kamay sa aking bibig. Malakas ang kanyang puwersa. Alam mong wala sa kanyang sariling katinoan. At sa kabila ng aking panlalaban ay tuluyan na niyang naibaba ang aking kasuotan. Tuluyan na akong nawala ng pag-asa. Maramdaman kong naalis na rin niya ang aking panloob. Halos manginig ang buong katawan sa tindi ng takot. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking sumasalbahay sa akin ngayon ay ang aking sariling ama. Ang ama na simula sa pagkabata ay aking inidolo na. Hanggang sa makagat ko pa ang kamay ni Papa dahil sa matinding sakit na aking naramdaman. Alam kong nagtagumpay na siya sa masama niyang ginagawa sa sarili niyang anak. Para na akong papanawan ng ulirat ng mga oras na yon. Matinding sakit ng katawan at kalooban at halo-halong emosyon ang aking nararamdaman. Pagkaraan lang ng mga ilang sandali ay nagtagumpay na si Papa sa ginawa niya sa akin. Humiga na rin ito at tuluyan ng nakatulog sa aking kama. Hindi na rin siya nakalipat pa sa kanilang silid ni Mama. Ako naman ay takot na takot. Tungo sa banyo at nilinis ang aking katawan. Halos mapasigaw ako dahil sa mga bahid ng dugo sa aking hita. Ang gawin niya yun sa akin, nagbago na ang pagtingin at pakikitungo ko sa kanya. Pagkasuklam at kawalang galang ang ipinapakita ko sa aking ama. Humingi siya ng tawad sa akin at paulit-ulit pang sinabi na wala siya sa sariling katinoan nang magawa niya yun sa akin. Dahil bukod daw sa inom ay may pinasubok sa kanya na bisyo ang kanyang kumpare at nagpawala ng kanyang katinoan. Ang masakit pa na sa paglilipas ng halos 2 buwan ay nalaman ko pang buntis ako at sa tindi ng galit ko ay talaga namang inaway ko si Papa. Ang sumunod namang ginawa niya ay dinala niya ako sa isang magaling na hilot at sa pilitan niyang inalis ang bunga ng kanyang kasalanan. Ang lahat ng matinding sakit ay kinaya ko. Tiniis ko. Mas mabuti na yon dahil alam ko namang hindi ko rin kakayaning tanggapin ang bata na aking isisilang. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay umuwi na ako ng Tarlac. Sa lola ko na sa mother side ako tumira at nag-aral. Hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo. Pero kahit minsan, hindi ko na nagawang harapin pa si Papa. Marami na rin ang mga nangyari. Naka-wheelchair na lang kasi si Papa. 2 taon kasi pagkatapos ng mga ginawa niya sa akin, ay naaksidente ito. Family driver nga pala si Papa. At sa tindi ng pinsala ay naputol ang kanyang paa. Noong mga panahong yun, kahit anong pakiusap ng mama ko,
ay hindi ko nagawang silipin ang aking ama nung nasa ospital pa lang ito. Hanggang sa inamin na rin sa akin ni Mama na inamin na pala sa kanya ni Papa ang nagawa nitong pagkakamali. Umamin si Papa kay Mama nang ginawa niya sa akin ay ibinigay naman sa akin ni Mama ang pagkakataon na makapagdesisyon kung ano ang dapat na gawin sa aking ama. Pero nang time na yon, paano pa niya mapapanagutan ang ginawa niya sa akin ay putol na ang kanyang mga paa. Kaya sinabi ko na lang kay Mama na wala naman siyang kasalanan at hayaan na ang panahon para tuluyang maghilom ang sakit ng ginawa nito sa akin. Maraming pagkakataon na sinubukan ni Papa ang mapalapit sa akin at humingi ng tawad. Pero alam ko sa sarili ko na hanggat nabubuhay ang aking ama ay hindi ko yun makakayang tanggapin. Sa ngayon po, Ate Ella, ay maganda na ang trabaho ko dito sa ibang bansa. Ako na ang sumusuporta sa mga magulang ko. Nagpapaaral din ako ng ilan kong mga pamangkin. Matindi ang trauma na ibinigay sa akin ni Papa. Kailanman ay hindi ko siya magagawang patawarin. Dahil din doon ay hindi ko na nagawa pang magnobyo. Focus na lang ako sa pagtatrabaho. Sana naman po ay ma-share, Ate Ella, para naman kumaan at mailabas ko ang laman ng aking damdamin. Maraming salamat po. Ako po ulit ito, si Michelle.